Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol mula sa gastos ng December hanggang gastos ng January. Eto, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Gastos ng December, 13-month pay ng mga empleyado, bonuses, Christmas party, mga extra para sa mga magaganap mula Christmas to New Year. Pagpasok ng January mga kanegosyo, another gastos ulit para sa mga negosyante. Wala pang pumapasok na benta dito. May mga negosyo kapag December mga kanegosyo, mahina na ang benta. Kasi naka-Christmas break na yung school, may mga konti na lang yung hinahabol na sales, hindi na masyadong gumagastos yung ibang kumpanya pagdating sa mga gastusin. So, hindi na naglalabas ng pera yung mga ibang kumpanya kung ang negosyo mo nasa sales. Ang hirap na ma-meet ng quota pag December. Well, nakaka-meet naman ng quota yung iba. Pero pag December, mahirap-hirap na yan. Pagdating ng January, another business permit, problema sa empleyado na mga nag-resign na nakakuha na ng mga 13-month pay. Ayan ang mga problema pagpasok ng New Year para sa mga negosyante, mga kanegosyo. At sobrang laking tulong para sa atin kapag online ng negosyo natin. Kung wala ka pang physical store mga kanegosyo at hindi pa sapat yung pambayad mo ng business permit, much better na simulan mo muna online mga kanegosyo. Magbenta ka muna online. Kesa kumuha ka na agad ng mga business permit, sanitary permit sa munisipyo, sa city hall. Pag-open mo ng negosyo mo, wala kang benta. Pag i-close mo na yung negosyo mo, magbabayad ka uli ng another payment para sa closing ng business mga kanegosyo. Ang sakit sa ulo niyan, wala ka ng pera, lugi ka na, magbabayad ka uli ng another sa pagpapasara ng negosyo mo. Ganyan talaga mga kanegosyo bilang negosyante. Pagkatapos ng gastos ng December, pagpasok ng New Year, gastos ulit para sa business permit. At ang business permit mga kanegosyo, yearly tumataas po yan. Dahil hindi ka naman magre-renew ng permit kung nalulugi ka. Pasakit sa ating mga negosyante yan. At malaking tulong sa mga nagsisimula magnegosyo ngayon ang pagsisimula online. Kasi wala ka namang physical store, wala kang babayarang mga sanitary permit, business permit. Siyempre, pag bumenta ka na at kumuha ka na ng physical store, kumikita na yung online mo, may pambayad ka na ng business permit. Kaya mga kanegosyo, lagi kong sinasabi, simulan nyo muna online. Original content, magbenta online. At least kung malugi ka dyan, hindi ganun kalaki yung malulugi sa'yo. Kumpara na lang, kumuha ka agad ng physical store, kumuha ka ng papaayos mo yan, kumuha ka ng tao, kumuha ka na ng business permit, sanitary permit, kung ano-anong permit sa BIR. Pag-open mo, walang benta. Tapos, ipapaklose mo yung negosyo mo, another bayad ulit. Sumakit lang yung ulo mo, nalugi ka lang, walang bumalik. Kaya kung magsisimula ka magnegosyo, simulan mo online, original content, focus in one. Hanapin ang community ng mayaman, i-scale up yung negosyo mo kapag kumikita na. Pinaliwanag ko na to, isa sa mga to, ipaparanchise mo yan, distribution, software, licensing, platform business model. Panoorin nyo na lang yung mga yan sa mga nauna kong video mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umabot tong video ko. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.